Kamusta po muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay. Si Kamanong po, magandang araw po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok po ng mundo tayo naroon. Maingatan nawa po tayong mga katambay. Ito po, samahan niyo po magkomento muli si Kamanong po dito sa Tambayang Makabayan, mga kababayan ko. Umpisahan na po natin. Alam naman po natin na talagang ang tinatrabaho po sa pagdating sa politika, lalo ang institusyon ng Kamara at Senado, ay pawang mga Duterte po ang pinagkakaabalahan nila. Nakarang hearing po, di ba? Nag-hearing po sila sa confidential fund ng DepEd, mga katambay. At syempre po, meron po mga hindi dumalo riyan. At ito po, ang ating institusyon o institusyon nila, mga katambay, ay talagang naglabas naman po ng pahayag ngayon na talaga pong iko-contempt nila kung ito'y hindi magsidalo. Sana isama na rin ang Vice President. Ito i-contempt din po nila dahil hindi po dumadalo ang Vice President, mga katambay. Ibang klase po ang ating institusyon na mga talagang hari. Napakatatapang, mga katambay. Ibang klase. Ngayon lang po yata ako nakakita ng ganitong klase na mga congressman at sa Kamara. Napakatitindi. Walang respeto sa pinakamataas sa kanila. Ibang klase. Ang gusto yata ay sila pang respetuhin. At ito po, komento na inyong lingkod. Hindi rin po ito naniniwala sa COA. Mga tambay, kahit anong paliwanag ng COA sa kanila, ay hindi po nila pinaniniwalaan. Dahil mas magaling po sila sa COA. Mga tambay. Pakinggan po natin ang nilabas po ng institusyon ng Kamara. Dito po sa sinasabi nila iko-contempt nila, mga katambay. At yung sinasabing si Secretary o si Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ng Vice President, ay parang pinalalabas po ng mainstream media na ito daw po ay tumakas na pa Estados Unidos. Pa Estados Unidos, mga katambay. Kukomentohan po natin yan. Pakinggan po muna natin ang balita, mga katambay. Sa ika-4 na pagkakataon, no-show pa rin ang ilang executives ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na inimbitahan ng mga mambabatas bilang resource person sa pagdinig ukol sa pondo ng OBP. Napag-alaman pa ng komite mula sa ulat ng Bureau of Immigration o BI na nakalabas na ng bansa patungong Estados Unidos si Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa House Committee on Good Government and Public Accountability, sakaling hindi pa dumalo ang mga ito sa susunod na pagdinig, ay papatawan na sila ng contempt order at ipapaaresto ng Kamara. Ayan po, mga katambay. Narinig naman po natin ang balita. Napakatatapang po ng ating mga congressman, mga katambay. Unbelievable. Only in the Philippines. Nakita niyo po, mga tambay, wala pang napapatunayan ito. Talagang puro pamumulitika pa lang. At talagang ang taong bayan ay talagang banas na po yata sa kanila dahil sa kanilang pinagagawa. Sinisingle out po nila ang Vice President. Samantalang napakalalaki po. Nakikita ng taong bayan na issue na dapat tutukan dahil ang pera ay bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon po ang pera. Pero hindi po tinututukan itong mga congressman, mga katambay. Nahan dyan ang PhilHealth. Nahan dyan ang Maharlika Fund na walang opisina, walang contact number. Pero may sumusweldo na po yata na presidente na hindi bababa sa 2.5 million. At nahan dyan ang walang kamatayang flood control. Pati ang Pangulo hirap makita ang 5,500 flood control na kanyang proyekto. Hirap din po niyang makita, mga tambay. At sinisisi pa ng Pangulo yata, ang climate change, saka ang tubig na sobrang dami pong binagsak nito sa Pilipinas. Nung panahon po ni Bagyong, nung nakaraan po, ni Christine. At umuugong din po, isingit lang po natin. Umuugong din po. Ang ginawa pong pabahay o binigay na pabahay po nitong mga nasalanta ng Christine ay talagang para daw pong bahay ng aso, mga katambay. Ang laki, napakaliit daw po. Na talagang low standard. Nakakaawa lang po ating mga kababayan. Sa kabila ng
bilyon-bilyong pera ang pinag-uusapan. Pero pagdating sa mga kababayan, tayong may hirap, talagang ang tingin yata natin ay aso. Ang tingin sa atin ay aso, mga katambay. Sana naman, kumakalat po yung balita na yan. At ito po, yung sinasabi rin po, unahin natin si attorney, yung Chief of Staff ng Vice President. Si attorney Zulaika Lopez, nagpalabas po rito ang Vice President. Meron pong statement ang Vice President dito. Dito po sa pinakakalat nila na para po nila pinalalabas, mga kababayan ko, mga katambay ko. Pinalalabas nila na tumakas na ito si attorney Zulaika Lopez ng Chief of Staff ng Vice President na tumakbo na pa Estados Unidos. Hindi po totoo yun. Dahil po ito si attorney, meron po itong approval ng Office of the Vice President at naka-schedule na po ang kanyang bakasyon at ito po ay family vacation po. Family vacation po ito ayon po sa inilabas pong statement. Hindi ko lang po na-copy yung shot doon sa pinalabas po ng Vice President. Hindi ko na po makita. Pero nabasa ko po yung statement po na galing sa Office of the Vice President, mga kababayan, mga katambay, na talagang pinalabas lang po na parang tumakas. Pero hindi muna sila nagtanong, itong media yata, hindi po yata nagtanong muna sa opisina ng Vice President kung ano ang tunay na dahilan kung bakit umalis itong Chief of Staff ng Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Dahil ito po ay aprobado at talagang family vacation ang attorney, ang Chief of Staff. Kaya nga lang, pagdating po sa balita, iba na po ang dating. Di ba? Dahil meron silang hinihiring po sa Senado, sa Kongreso, may hinihiring po ang institusyon ng Kongreso na pinalalabas po na talagang corrupt at marami po talagang involved, lalo po ang nakapaligid po sa opisina ng Vice President at isa na. Di ba? Para magandang dating. Dahil ang paliwanag din po at sinasabi po ng mga congressman ay may natanggap po silang report na umalis daw po ng bansa. Pero yung report na natanggap ng mga congressman hindi po ito accurate. Kulang po. Di po ba? Kulang na kulang yung kanilang report. Di po ba? Kaya sumasama po, masama po, pinasasama po nila sa media itong Office of the Vice President. Pati po yung mga secretaries po nito at yung kanyang Chief of Staff, mga katambay. Di po ba? Dahil para lang maikabit na talagang may korupsyon, lalo sa sinasabing mga confidential fund, mga katambay. At parang pinalalabas po ng mga congressman na may korupsyon at umaalis na ng bansa, nagtatago na. Ganun po ba yon? Malabo yun. At ngayon, papatawan po ng mga contempt, mga katambay, mga kababayan ko. Iko-contempt. Matindi. Kung ako naman, magpapakontempt naman ako. Unang-una, hindi man ako magtatagal ikulong riyan. Hindi naman Muntinlupa yung institusyon na yan. Kinukumbida ka lang dyan. Ikukumbidahin ka, parang resources ka lang nila. Tapos, ikukulong ka pa. Ibang klase talaga mga congressman, no? Kala mo bang mga huwes o mga judge itong mga ito? Samantalang karamihan po nag-iimbestiga, hindi naman po mga abogado. At ayaw na ayaw po nilang dalhin ito, mga katambay. Ayaw na ayaw nilang dalhin ito sa mga investigasyon na hindi sila mag-iimbestiga. Kasi nga, yung sinasabi nga ni Vice President, parte po ito ng demolition job sa kanya. Pamumulitika at yung mga tao na nakabalik sa kapangyarihan, ayaw nang mawala ito sa kanila. Talagang gusto nila nabalik na. Kaya gusto nila forever na yata sila, mga katambay. Kaya dito po sa ginagawa po nila ito, lalo po lang nilang ginagalit ang mga Pilipino. Dahil wala po silang natatrabaho. Wala pong natatrabaho itong mga katambay. Wala. Ang tinatrabaho lang po nito mga Duterte. Mga Duterte lang. Nakita niyo po, anong solusyon ang nagawa nito sa problema natin sa ating bansa, sa kahirapan, sa nakakarampot na kinikita natin, tayong mga manggagawa, di ba? Sa nagtataasang bilihin, mga bayarin natin, isang damukal na napakataas. Pero itong mga ito, walang solusyon sa mga kababayan natin, sa atin, walang solusyon itong mga ito.
Ang solusyon lang po nila ay protection po nila. At yung kikitain po yata nila. Yun ang ginagawa nila solusyon, yung paano sila kumita. Dahil may tumutunog, umuugong po kasi yan eh. Na may bayad daw po yung mga nag-iimbestiga na yan. Bayad daw po yan, ayon kay Pulong Duterte ha. Kung may katotohanan yung pinasabog ni Pulong, mga katambay, dito sa mga ito. Itong mga hearing na ito malaking pondo raw po yan. Napakalaking pondo raw po nakalaan dyan para lang pabagsakin ang mga Duterte. May katotohanan kaya yon? Dahil gigil na gigil. Pati COA ayaw paniwalaan. Pati yung trabaho ng COA na pag-o-audit ay hindi po kapani-paniwala mga tambay sa mga congressman. Napanood naman po natin ang hearing. Pati po yung mga asset na ginagamit ng Vice President, talagang kinu-question nila. Pati ang residential, mga katambay, kailangan yung paniniwala nila nasa utak nila ang mangyari doon sa sinasabi pong hearing. Hindi po yung diskarte ng mga asset at hindi po diskarte ng Vice President ang kailangan masunod. Yung diskarte po nila, ibang klase. At paano naman kaya sila humawak ng pera? Ang tanong po ng taong bayan. Tanong din po ni Kamanong, paano naman po kaya sila humawak ng pera? Hindi po natin nakikita pera natin dyan. Tayo nagtatax pero hindi natin nakikita yung pera natin kung paano naman nila ginagastos. Itong mga sinasabing mga crocs, mga buhaya daw po. Ayan, naangisi pa Naangisi, nakita nyo mga tamay, naangisi pa sila. Di umano, ibang klase. Nakakalungkot. Nakakalungkot lang. Parang sinisingle out mo yung isang vice president na yung kanyang budget. Napatunayan naman po. Sila rin mismo humahanga. Humahanga po ang isang congressman, di ba? Na ang vice president ay hindi tumatanggap ng suhol o regalo. Di po ba? Pero pag ang vice president ng regalo, ay ibang usapin na sa kanila yon. Kahit ito'y galing sa pera ng vice president. Dahil ang vice president ay hindi na mahirap na tao. Meron naman negosyo ang vice president. Meron silang law firm ng kanyang asawa. Dahil ang kanyang asawa ay abogado rin. May law firm yan. Kumikita ang negosyo nila. At marami pang negosyo ang vice president. Di ba? Para sabihin mo na hindi po pwede magregalo ang Vice President at minamasama ng mga congressman na magregalo ang Vice President. Samantalang malaki kinikita ng Vice President. Di ba? Pag pinagsama mo ang kita nung sinasabi nila na isang Vice President, may kita ka na at may kita ka pa bilang secretary, dalawa kita mo Tapos yung matutuwa ka sa iyong mga secretary, sa iyong mga empleyado, natutuwa ka dahil yung performance nila nakikita mo na napakaganda ang binibigay sa'yo, masisipag. Di ba? Nagagampanan nila ng mabilis ang mga trabaho nila. Hindi ba po pwedeng magbigay man lang ng pakonsuelo ang isang vice president na ito'y galing sa kanyang bulsa at galing sa kanyang personal na money? Masama po ba yun? Pero sa kabila po nito, talaga nakikita po rito ng mga congressman na isang korupsyon. Galing daw ito sa pera ng confidential fund. At pilit po nilang pinasasama ang confidential fund. May nawawala raw po. May nawawala raw po na 11 million o 10 million. Samantalang buong Pilipinas po ang hawak ng Department of Education, ang DepEd, di ba? Hindi lang naman po ang hawak ng DepEd ay Metro Manila, ang NCR. Hindi po ba? Buong Pilipinas. Gagamitin mo yung confidential fund dahil nga ikaw pinoprotektahan mo yung mga kabataan dahil alam na alam mo, ang mga NPA ay lumalakas sa panahon ngayon. Sa panahon po kasi natin ngayon, lumalakas ang mga terorista, lumalakas ang krimen, lumalakas ang mga adik, ang mga drug lord, lumalakas ang drogang pumapasok sa ating bansa. Kailangan mo yan protektahan ng mga kabataan para hindi rin malulung sa droga ang mga kabataan sa eskwelahan. Dahil po, nagagamit na rin po negosyo ng mga masasamang tao na nagbebenta rin po sila ng droga sa mga kabataan. At hindi lang po yun, kailangan proteksyonan mo rin sa mga NPA na ang kabataan po ang ginagawa nilang kasama po nilang pamuwersa sa atin. Di ba? Bine-brainwash po nila mga kabataan para po maging kasapi nila. At bandang huli, makikita natin ang ating mga anak nasa bundok at may hawak na armas. At pagka minalas-malas nasasawi pa ito. Di po ba?
Nakikita ng Vice President yan. Kaya pinoprotektahan niya ang Pilipino at ang mga magulang. Di ba tayong mga magulang nakikinabang dito ang ating mga anak. Pero itong bagong Pilipinas nila, hindi nila pinoprotektahan po. Lalo ang mga institusyon ng Kamara. Wala tayong nakikitang proteksyon. Dahil mas gusto pa nilang kasama ang mga sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Proud na proud pa sila. Sa katunayan, may kasama po sila dyan sa Kongreso. Di ba? Isang convicted na sumusuporta po sa mga kaliwang grupo yata. Marami po dyan. Meron po 3 dyan. Pinangalanan po ng Vice President yan na sumusuporta po yan. Lalo po daw yung convicted ng child abuse. Nahan dyan. Pinag-uubra po nila na nanunungkulan pa sa ating bansa kahit convicted na po. Ganun po sila katindi. Nagsama-sama na po sila. Nahandyan pa mga party list ng kabataan. Nahandyan pa si Brosas. Nahandyan po, mga sumusuporta daw po yan ayon sa Vice President. Pinangalanan po ng Vice President yan. Pero magkakasama po sila. Kaya magugulat ka sa bagong Pilipinas, parang mas pinoprotektahan po nila sumusuporta na makakaliwa kisa sa mga Pilipino na ang gusto po'y mapayapang buhay. At wala tayong takot sa mga terorista at masasamang tao, mga drug lord, di ba? Mga addictus, mga kriminal, di ba? Pero ang mga congressman natin, yan, nakatutok po sila sa confidential fund na yung confidential fund naman ay napakaganda na paghawak at pag-shoulder ng Vice President. Di ba? Napakaliit lang ang hinahabol nila. Napakaliit na pinagbibintangan nila. Ikumpara mo sa confidential fund at intel fund ng Pangulo na ayaw nilang buksan. Hindi bababa sa 10 bilyon, ha? Hindi bababa sa 10 bilyon ang confidential intel fund ng Pangulo. Pero gustong-gusto nilang buksan. Confidential fund. Confidential fund pangalan, logic, confidential. Pero sila, kahit confidential, kailangan kalkalin. Kailangan imbestigahan. Kaya nga lang, nagkamali sila. Yung iniimbestigahan nila, hindi po nila mahanapan ng ground para sabihin ito'y corrupt. Dahil unang-una, hindi nga tumatanggap ng lagay. Kaya nga binunyag niya Ibinunyag po ng Vice President yung mga ginagawa po ng mga congressman sa institusyon ng Kamara. Kung paano po nila, pagsamantalahan ang pera ng taxpayer, ang pera ng taong bayan, di ba? 2 tao lang ang kumukontrol ng pera ng taong bayan, di ba? Kumukumpas kung paano ito gagalaw. Alam ng Vice President yan. Kaya nga po, di ba? Nung makita ng Vice President na ganitong klase lang pala ang sinamahan niya, hindi pala ito ang dapat na maging leader ng bansa. Di ba? Kaya nga nagsalita na rin siya sa Pangulong Marcos. Hindi niya nakikitaan ito na isang leader. Dahil una-una, pinag-uubra niya ang korupsyon Pinag-uubra ng presidente ng Pilipinas ang laganap na korupsyon, di umano, sa mga natuklasan ng Vice President. At hindi man lang po ito tinutukan ng presidente, yung natuklasan pong korupsyon sa institusyon ng Kamara dahil nakita ng Vice President kung paano po sila magpatong ng bilyong-bilyong piso sa mga ahensya tulad ng DepEd na naranasan niya. Hindi man lang niya nakita sa presidente na sinuportahan niya ang Vice President na paimbestigahan ito. Wala, nada. Pero ang ginawa po ng presidente ng Pilipinas, mas pinaburan niya na pabagsakin at tamnan ang issue na galing pa sa opisina niya yung confidential fund. Galing sa Office of the President, yung confidential fund. Ginawan po nilang patibong. Nilagyan po nila ng patibong ang Vice President para po doon masira gamit ang confidential fund na unang-unang galing sa opisina ng Presidente. Pero sa kabila noon, hindi nila magawa. Wala silang makita, mga katambay. Napakaganda pong humawak at mag-budget ng Vice President. Sa dami po ng kanyang mga programa at ang kanyang sinasabi nga, siya sa kauna-unahan pong kasaysayan ng Pilipinas. Tanging si Vice President pa lang po ang nakagawa na ang kanyang Office of the Vice President, yung satellite offices po niya
ng kanyang opisina ay dinala niya po sa buong bansa, Luzon, Visaya, Mindanao. Nilagyan niya po para po doon sa pagtugon ng mga pangangailangan ng Pilipino. Di ba? Pero sa kabila nun, umuugong naman po. Umuugong po sa Senado na babawasan po talaga nila ang budget ng Office of the Vice President. Umuugong po yan. May mga pumuputok na pong balita na babaguhin po nila yung plano ulit at talagang tatapyasan nila. Ganyan po sila katindi pagdating sa pamumulitika. Demolition job po yata, mga tambay. Ibang klase. Yung ahensya na nakakatulong at nakakapag-response na napakabilis sa ating mga Pilipino, sa ating mga kababayan, siya pang babaldahin. Samantalang yung mga malalaking pondong hawak, bilyon-bilyon, hindi mo maasahan, unang-una mga proyekto nila na sinasabing makakatulong sa mga Pilipino lalo sa pagbaha. Ayun na nangyari. Yung pera na wala, tubig ang pumalit doon sa proyekto. Ngayon, sisisihin pa. Ngayon, ang sinasabi, napakagaling daw presidente ng ating Pangulo dahil hands-on daw sa pagtulong. Kung hindi ka naging pabayang Pangulo, di ba? Wala ka sanang tutulungan napakalaki. Dahil walang namatay na napakarami sa'yo. Kung tinutukan mo lang katulad ni dating Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte, napakalakas ng mga bagyo. Pero iilan lang ang namamatay. Pero sa'yo, mahina pa yung binigay sa yung bagyo. Pero palibase, hindi ka hands-on at parang tulog ka pa yata sa pansitan. Ayan. Tapos ipagmamalaki yung tulong mo sa kapabayaan mo. Naguhugas kamay kayo sa kapabayaan nyo sa pagtupad ng inyong tungkulin. Mas mabilis lang kayo sa mga party, kasalan, at kalayawan yata. Di mo ba? Kaya dito po mga tambay, good luck na lang po sa kanila. At talagang intayin na lang po natin. Kabisado na po sila. Kabisado na po ito. Ang kalikaw po ng mga congressman, nagmamagaling po kasi ang kanilang mga tungkuling bilang congressman representative ay nanganganib na po. Dahil bistado na po sila ng mga Pilipino. Sana yung mga kababayan natin ay huwag magpabayad. Huwag magpasilaw sa pera. Tingnan po nila ang mga trabaho nitong mga congressman ito. Ano ang ginawa nila ngayon sa loob ng 3 taon. Sana hindi na makabalik ito. Pag ito hindi nakabalik at nawala ng power at naging Pangulo ang Vice President, palagay ko ay maraming tatakbo ng Pilipinas. Mukhang maraming mag-aala. Ano pangalan nun? Yung nasa Iloilo. Yung tumatakbong mayor. Ayun, maraming gagayahin yun, mga tambay. Yung taga Iloilo na nagtago ng 7 taon. Maraming congressman, mga tambay. Dahil napakarami pong isusuka ito. Dahil pag naging presidente ang vice president, palagay ko, hindi contempt ang ipapataw sa mga congressman, mga tambay. Puro criminal case o mga korupsyon, mga pandarambong, mga tambay. Pagnanakaw sa kaba ng yaman. Ang mga dadanasin ito. Dahil napakarami pong hawak na ebidensya ng vice president. Sa totoo lang, marami po siyang hawak. Lalo pagdating sa korupsyon. Lalo yung 2 tao lang sa Kamara. Masisilip at masisilip yan. Alam ng Vice President yan. Kaya kailangan po nilang trabahuhin talaga yan. Ngayon, papatawa ng mga contempt. Isama nyo na sa contempt ang Vice President. Hindi pumupunta. I-contempt nyo na rin yan. Ipakulong nyo sa Kamara ang Vice President, mga congressman. Galingan nyo. Ngayon pa, ang pondo, mas malaki ang pondong nawawala sa amin. Yung pondo namin nawawala sa inyo. Mahabang panahon nyo na ginagawa yan. Ayon sa presidente, sa dating presidente Duterte, alam po yan, matagal na panahon na. Hindi lang po 10 taon nyo ginagawa yan. Na talaga yung MOE nyo, yung inyong extraordinary expenses, liquidation by certification lang, matagal na yan. At napakatagal na panahon na, dekada na. Pati ang inyong pondo ay walang public hearing. Kabisado na po ng mga Pilipino. Natuklasan po yan ng isang makabayang vlogger na talagang nagmamahal sa ating bansa, si Sasot Rogandos at ni dating Pangulong Duterte. Kaya gustong pabuksan ang libro nyo,
buksan yung libro nyo. Kaya lang hindi naman bubuksan nila dahil isang damukal ang aalingasaw sa mga libro nito. Sa mga libro ng congressman. Matatapang lang po ito. Magsabi ng contempt. Hanggang contempt lang ito mga congressman, ang tapang nito. Pero darating ang panahon, makita nyo mga tambay, mga bahagang buntot niyan. Lalabas ang katotohanan eh. Ngayon kasi may protection pa sila dahil magkakasama pa sila ng mga amo nila sa Kongreso. Napakatatapang pa nila. Bilog ang buwan, bilog ang mundo, bilog ang gulong. Parang gulong lang yan. Bilog. Ngayon, nasa top ka. Darating yung gulong mo. Iikot yan. Pag ikot niyan, sa bagay, sana hindi maging katulad nung house show na hearing. Kasi ngayon, puro house show ang hearing di ba? Hindi katulad nung kay dating Pangulong Duterte, nakikita natin ang mga hearing. Talagang napapatunayan. Maraming testigo nagpapatunay. Pero pagpasok ng bagong Pilipinas, hindi na kailangan ng mga testigo-testigo. Basta, pati yung mga sangkot sa droga, malaya na yan. Malaya na yan. Pwede nang tumakbo ng politika ulit yan. Ganun po, katama, may palakasan system yata. Kaya ito po, hintayin po natin mga tambay, ang mga bangis ng mga buhaya. Ang mga buhaya po, hintayin natin ang bangis ng contempt daw, di umano ng mga buhaya sa institusyon. Ang mga crocs, napakatatapang po ng crocs. Matalas na matalas po ang mga ngipin ng mga crocs para po magsalita ng contempt, mga tambay. Kaya nga po, ang hiling ni Kamanong, unahin nyo i-contempt ang Vice President. Napakatatalas ng inyong ngipin, mga crocs. Mga buhaya, gamitin nyo ang ngipin nyo kay Vice President Sara Duterte na magkaalaman na. Ikulong nyo, isama nyo i-contempt ang Vice President, ikulong nyo sa Kamara ng magkaalaman na. Di ba mga tambay? Nang maaga kayo ma-demolish. Di ba? Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating tambayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po mga katambay. At ingatan nawa po tayo. At ganun din po sa ating Vice President at dating Pangulong Duterte. Ingatan nawa po sila at bigyan pa po ng mahabang buhay. Kailangan pa po sila ng mga Pilipino. Lalo po sa panahon natin ngayon. Di ba? Paalam, ingatan nawa. Bye-bye.